Kamusta kayong lahat? Nandito na naman tayo sa Filipino Chill Recap. At ngayon, pag-uusapan natin ang horror drama film na tinatawag na Cobweb. Maghanda na kayo dahil sa mga spoilers na darating. Ang batang ito ay si Peter. Isang gabi, sa unang pagkakataon, nakarinig siya ng kakaibang tunog mula sa likod ng dingding ng kanyang kwarto. Pakiramdam niya ay mayroong isang tao roon. Nang alap siya ng lakas ng loob at kumatok sa dingding, at may kumatok pabalik. Dahil dito, ginaising niya ang kanyang mga magulang, ang kanyang ama na si Mark at ang kanyang ina na si Carol. Sinubukan ni Carol na alamin kung totoo ang sinasabi ni Peter, pero sa huli, wala siyang narinig. Pinakalma niya si Peter at sinabing wala siyang dapat ipag-alala. Kinabukasan sa paaralan, may isang substitute teacher sa klase ni Peter, si Ginang, Divine. Recess na, pero nanatili si Peter sa loob ng silid-aralan dahil natatakot siyang guluhin muli ni Brian, isa niyang kaklase. Bigla namang lumitaw ang isang gagamba na nagpagulat kay Peter. Malapit na ang Halloween, kaya nais sanang magbihis at mag-trick or treat ni Peter. Pero tila hindi natuwa sina Mark at Carol sa ideyang ito. Ipinaliwanag ni Mark na ilang taon na ang nakalipas, bago pa ipanganak si Peter, may isang batang babae mula sa kanilang lugar na nawala habang nagse-celebrate ng Halloween. Dahil sa pangyayaring iyon, ayaw ni Carol na lumabas si Peter sa gabing iyon. Kinagabihan, muli niyang narinig ang boses ng isang batang babae mula sa likod ng kanyang dingding. Peter. Pumasok si Mark at sinubukang pakalmayan siya. Kinaumagahan, naglagay sina Mark at Peter ng lason sa daga sa bawat sulok ng bahay. Paliwanag ni Mark, baka daga lang ang sanhi ng tunog na naririnig ni Peter gabi-gabi. Sa paaralan, nagulat si Ginang, Divine sa iginuhit ni Peter. Naging labis siyang nag-aalala kaya sinubukan niyang kausapin si Carol tungkol dito. Pero sa halip na makinig, nagalit si Carol at hindi nagustuhan ang pag-aalala ng guro. Pagpasok niya sa bahay, pinagalitan niya si Peter, sinabing ang kanyang malikot na imahinasyon at ang kanyang drawing ay maaaring magbigay ng masamang impresyon sa kanilang pamilya. Samantala, muling inasar ni Brian si Peter. Sinira niya ang handmade Halloween pumpkin ni Peter at tinakat ito. Ngunit kinabukasan, laking gulat ni Peter nang magdala si Brian ng bagong pumpkin at humingi ng tawad. Sa likod ng lahat ng ito, kinakausap pala ni Peter ang batang babae sa likod ng kanyang dingding. Sinabi nitong kailangan niyang ipakita kay Brian na hindi siya mahina. Dahil dito, sa huli, tinulak ni Peter si Brian malapit sa hagdan, dahilan para masaktan ito. Dahil sa insidenteng ito, pinalaya si Peter sa paaralan. Sinabi ni Carol kay Mark ang tungkol sa drawing na ginawa ni Peter sa paaralan, kaya mas lalo silang nag-alala. Sinabi naman ni Peter na patuloy niyang naririnig ang boses ng batang babae sa likod ng kanyang dingding. Sa narinig, biglang nagalit si Mark at pinarusahan siya, ikinulong siya sa basement. Nararamdaman ni Ginang, Divine na nasa hindi magandang kalagayan si Peter. Pakiramdam din niya ay may kakaiba sa ugali ng mga magulang nito. Kaya sa ilalim ng dahilan na magdadala siya ng test para kay Peter, nagtungo siya sa bahay ng bata. Pero nang dumating siya roon, kapansin-pansin ang kakaibang kilos ni Mark at Carol. Napansin din niyang may sugat ang kamay ni Mark, ngunit sa kabila nito, inalok pa rin siya ng inumin. Mula sa loob ng basement, narinig ni Peter na nasa bahay nila si Ginang, Divine. Sinabi ni Carol na nasa bahay lang ang kanyang anak, pero halata sa kanyang tono na naiinis siya sa pag-aalala ng guro. Sinubukan ni Peter na kumatok sa pintuan ng basement, pero natabunan ng ingay mula sa washing machine ang kanyang pagkatok. Sa huli, umalis si Ginang, Divine, pero ramdam niyang may mali sa pamilya ni Peter. Nang matapos ang parusa ni Peter, binigyan siya ni Carol ng cake at tinulungan siyang maligo. Simula noon, hindi na siya bumalik sa paaralan, si Carol na mismo ang nagturo sa kanya sa bahay. Bago matulog, muling kumatok si Peter sa dingding ng kanyang kwarto para makausap ang batang babae sa kabila. Dito, inamin ng bata na siya ay kapatid ni Peter. Labis itong ikinagulat ni Peter at agad siyang naging mausisa, gusto niyang makita ito. Pero tumanggi ang kanyang kapatid, natatakot siyang baka matakot si Peter sa kanyang itsura. Dahil sa pangungulit ni Peter, sinabi ng kanyang kapatid na may butas sa likod ng wallpaper sa dingding. Kung gusto niya talagang makita ito, maaari siyang sumilip doon. Pagtingin ni Peter, nagulat siya nang makita lamang ang mga mata ng kanyang kapatid.
Sinabi nitong matagal na siyang naghihintay kay Peter, hinihintay niya ang araw na magiging malakas ito para maitulak ang malaking orasan sa kwarto ni Carol. Sa likod ng orasan na iyon, may isang pintuan, ang tanging daan upang makalaya siya mula sa madilim at makitid na espasyo sa likod ng dingding. Sinimulan ng kanyang kapatid na kumbansihin siya. Sinabi nitong masasamang tao sina Mark at Carol, na minsan na nilang pinatay ang isang batang babaeng nag-trick or treat noong Halloween. Kung hindi maniniwala si Peter, maaari siyang tumingin sa likod ng bahay. Sa kaba, natulog si Peter, pero nagkaroon siya ng isang nakakatakot na bangungot. Kinaumagahan, sinubukan ni Carol alamin kung ano ang napanaginipan niya, pero itinago ito ni Peter. Habang abala si Carol sa paglilinis ng bahay, kinuha ni Peter ang isang pala at sinimulan niyang hukayin ang likod bahay. Doon, natagpuan niya ang isang kalansay ng tao. Mabilis niyang tinabyunan muli ito ng lupa nang makita siya ni Carol. Nagkunwari siyang pumipili lang ng kalabasa para hindi siya paghinalaan. Bumalik siya sa kanyang kwarto at hinarap ang kanyang kapatid sa likod ng dingding, tinanong ito tungkol sa bangkay. Ipinaliwanag ng kanyang kapatid na ang batang babaeng iyon ay nag-trick or treat sa bahay nila isang Halloween at tinangkang tulungan siyang makatakas. Pero nang malaman ito ni na Mark at Carol, pinatay nila ang bata. Sa narinig, nagdesisyon si Peter na iligtas ang kanyang kapatid. Kailangan niyang makaisip ng plano para mapalaya ito mula sa madilim na espasyo sa likod ng dingding. Nang makahanap ng tiyempo, pumasok si Peter sa kwarto ni Carol at sinubukang tawagan si Ginang, Divine. Pero bago pa siya makapagsalita ng maayos, biglang lumitaw si Carol sa likuran niya, kaya agad niyang binaba ang tawag. Muling tumawag si Ginang, Divine, pero si Carol na ang sumagot. Pinalabas niyang hinahanap lang siya ni Peter dahil nami-miss niya ang kanyang guro. Matapos ang tawag, hinayla ni Carol si Peter papunta sa kanyang kwarto, kung saan natuklasan niya ang butas sa dingding. Biglang nagiba ang mukha ni Carol, halatang galit at takot sa maaaring nalaman ni Peter. Tinanong niya kung ano ang sinabi sa kanya ng kanyang kapatid. Hindi sumagot si Peter, pero napuno ng luha ang kanyang mga mata. Kinagabihan, nakita ni Peter na seryosong nag-uusap sina Mark at Carol. Nang mapansin siya ni Carol, agad siyang bumalik sa kwarto at nagkunwaring natutulog. Pero alam ni Mark na hindi ito totoo. Dumating ang Halloween night. Sa hapunan, may nakahandang mangkok ng sopas sa harapan ni Peter, pero hindi niya ito ginalaw. Habang patuloy na kumakain ng may gana sina Mark at Carol, biglang napansin ni Mark na may kakaibang lasa ang sopas. Amoy cinnamon ito. Maya-maya, napagtanto niyang pamilyar ang amoy, ganoon din ang amoy ng lason sa daga na inilagay nila sa bahay. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Mark, napansin niyang hindi kumain si Peter. Dali-dali niyang inutusan si Carol na tumawag sa 911. Ilang sandali lang, bumagsak si Mark sa kusina. Sa takot, tumakbo si Peter papunta sa kanyang kwarto, pero sinundan siya ni Carol. Sa huling lakas ni Carol, nakiusap siya kay Peter. Huwag niyang palayain ang batang nasa likod ng dingding. Pero hindi siya pinakinggan ni Peter. Agad niyang kinuha ang susi mula kay Carol, itinulak ang malaking orasan, at binuksan ang nakatagong pinto sa likod nito. Pagkabukas ng pinto, biglang lumabas ang isang nilalang na naglabas ng kakaibang tunog. Nag-iba ang kanyang boses, naging malamig at nakakakilabot. Sa takot, mabilis na bumalik si Peter sa kanyang kwarto at ikinandado ang pinto. Habang nagtatago si Peter, biglang tumunog ang doorbell. Dumating sina Brian at ang kanyang mga pinsan, balak nilang harapin ang pamilya ni Peter. Habang gulo ang isip ni Peter, nagtago siya sa ilalim ng kama. Samantala, sinimulang sirain ni na Brian ang ilang bahagi ng bahay. Ngunit hindi nila alam na may mas malaking panganib sa loob, ang nilalang na pinalaya ni Peter. Gumapang ito sa dingding na parang gagamba at inatake sila isa-isa. Isa-isang naglaho ang mga sigaw ng mga bata. Lumapit ang nilalang kay Peter. Sinabi nitong noong isinilang siya, napuno ng takot at galit sina Mark at Carol, hindi nila matanggap ang kanyang anyo. Kaya itinago siya sa madilim na lugar, kasama ng mga gagamba at daga. Ngunit nang ipanganak si Peter, buong saya siyang tinanggap at itinuring na perpekto. Sa huli, ikinulong ng nilalang si Peter sa parehong lugar kung saan siya itinago noon at sinarado ang pinto. Maya-maya, dumating si Ginang, Divine. Nagkalat ang mga sirang gamit sa loob ng bahay, at ramdam niyang may masamang nangyari. Biglang sumulpot ang nilalang at sinubukan siyang atakihin. Pero bago siya masaktan,
Narinig niya ang tinig ni Peter, humihingi ng tulong mula sa likod ng dingding ng kanyang kwarto. Sa huli, nagawa ni Ginang Divine na mailabas si Peter. Mabilis silang tumakbo palabas, pero bago sila makalayo, hinayla muli ng nilalang si Peter pabalik sa basement. Hindi sumuko si Ginang Divine, pumasok siyang muli para hanapin si Peter. Halos muntik na siyang mahuli ng nilalang, pero sa isang mabilis na galaw, hinatak ni Peter ang buhok ng kanyang kakilakilabot na kapatid, dahilan para siya'y makawala. Bagaman nakaligtas si Peter, tila hindi pa natatapos ang bangungot para sa kanya. Nananatili pa rin sa kanyang isipan ang imahe ng kanyang kapatid, isang nilalang na hindi na mukhang tao. Ano sa tingin nyo ang pelikulang ito? Ay comment nyo sa ibaba ang inyong opinyon. At kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang i-like at mag-subscribe para sa mas marami pang recap. Kita-kits sa susunod na video.